Well, ngayon po pag-usapan po natin ang kaso nitong si Benny Abante, si Boy Dila, di ba? Well, delat, hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang buong akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boy dilang ginagawa sa Kongreso kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya ng hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung hindi ko nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka pa, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay, ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married or hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding aliado ng administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaalyado ng administrasyon, syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni Uy, ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam na alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong dosing naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklema ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pinaka-importanteng gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, maproklema yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na proklama na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC, no? Pero ang COMELEC dapat magdesisyon pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng aksyon para ideklarang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po ay sakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklama na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co-waranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co-waranto petition, pero sa tingin ko po hindi, kasi napakabilis namang decision yan. Wala pang 1 buwan ang eleksyon natin, meron silang desisyon sa co-waranto. So sa tingin ko, ito ay
pa rin sa pre-proclamation controversy, no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boydila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangundadatso versus COMELEC, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya'y mapoproklema kung madidisqualify yung naproklema. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong decision nito, ay ito po ngayon ang applicable kay Boydila. Bagamat nagdidiwa na si Boydila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Huwad Committee, hindi, Boydila. Buti nga, belat. Hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos magproklema, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, maghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural-born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boydila. Kasi Boydila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boydila na ginamit ang ating Kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo. Kasi hindi ako mapaniwala na on its own, yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga kung ako naman, sinuka na ako ng aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinuka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag dyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya'y anak na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan ba'y gawain ng Kristiyano? Kapwa Kristiyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng Kristiyano gaya mo. Kasi baka isipin ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng Kristiyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-hubad ka pa padila-dila, yan ba'y gawain ng isang ministro ng Panginoon? Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon at ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay nais na makaupo, hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, magsanib puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya,
pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ng taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema. Moral of the story, talaga pong may karma. Moral of the story, the golden rule. Moral of the story, gampanan ang katungkulan na may katapatan at merong sinseridad. Para sa ganun, mamahalin ka ng iyong mga constituents at ng taong bayan. Alam mo, hindi kita kinaiinggitan. Dami mo nga sigurong kinita dahil sa iyong pagiging malapit sa kusina dyan sa Kongreso. Sandamo ka siguro yung mga proyekto na alam naman natin na nagiging dahilan para kumita ang mga nasa puder. Pero, hit ka naman. Paano ka nakakatulog sa gabi niyan? Paano ka babalik sa simbahan mo patapos na lang lahat ng ginawa mo sa Kongreso? Di ba ang Diyos ay pag-iibig? Wala kang pinakita kung hindi contempt nung ikaw ay nakaupo sa Kongreso. There is a God, and that God has punished you, Boy Dila. Hindi ka uupo sa 20th Congress. Hallelujah! Praise the Lord! Yan talaga ang sinasabing God made justice. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only country I have, the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! Kita natin ang ano. Ayan, nandito si attorney.